Sa isang bansa na tila mas mabilis pa ang pagtaas ng bilihin kaysa pag-angat ng buhay ng ordinaryong Pilipino, may isang kantang tumama noong 2009 na hanggang ngayon, 2025, mas masakit pa ring pakinggan kaysa sa pag-asa mong bababa ang presyo ng bigas. Upuan, isa sa pinakakilalang kanta ni Glock 9, hindi lang simpleng rap track, kundi isang brutal at walang filter na salamin sa ugali ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Kanta siyang dapat sana ay rant about the 2000s, pero parang premonition para sa future na hindi natin natakasan. Ang tanong, bakit parang mas relevant pa siya ngayon kaysa noong unang nilabas? Siguro kasi lahat ng problema na tinutukoy ni Glock 9 nandito pa rin. Mas malala pa nga, sa unang linya pa lang, may nakaupo pero walang ginagawa, para kang sinampal ng katotohanan. Noong 2009, komentary lang siya sa political climate. Pero pagpasok ng 2025, nag-evolve na siya into something darker. Hindi na lang siya kanta, kundi reminder ng buong cycle ng corruption, kapabayaan, at pangako na naluluma agad, parang campaign jingle na nawawala ang bisa pagkaupo sa posisyon. Bakit siya relevant? Kasi hindi nagbago ang kwento, nagbago lang ang mukha ng mga karakter. Upuan is basically the national anthem of disappointment. Kung titignan mo ang Pilipinas ngayon, parang mas lumalim ang meaning ng bawat linya. Tanong ko lang sa'yo, nasaan ang upuan mo? Dati figurative, ngayon literal. Lahat ng Pilipino halos nagkukumahog para sa kahit simpleng seat. Seat sa trabaho, seat sa opportunities, seat sa hustisya. Pero ang mga nakaupo, mas komportable pa rin kaysa sa buong bansa. At yung irony, yung mga dapat kumakatawan sa tao, sila pa yung pinakamalayo sa realidad ng tao. Kaya habang lumilipas ang taon, mas tumatama ang kanta, hindi dahil naluluma, kundi dahil ang sitwasyon ang paulit-ulit. At kung may isang bagay na nakakagulat, ito, Upuan is accidentally the most timeless political critique in OPM. Hindi sinadya ni Glock 9 gumawa ng kanta na magiging forever relevant. Pero dahil forever problematic ang sistema, ayan, parang yearly updated ang meaning. Parang patch notes ng gobyerno. Minor improvements, major disappointments. Kaya ngayon, 2025, ang mga kabataan na hindi man lang umabot sa 2010, biglang fans ng kanta. Bakit? Kasi nararamdaman nila ang frustration. Nasa TikTok, nasa YT, trending kapag may bagong issue. Nagiging soundtrack ng galit, ng memes, ng protest content. Imagine mo, kanta na 16 na taong gulang pero mas buhay pa kaysa sa career ng ibang artist na puro love song. Pero eto yung pinaka-wild boy. Alam mo bakit trending pa rin? Fearless siya. Walang pangalan, walang diretsong banat, pero ramdam mong lahat tinamaan. At dahil hindi siya nag-drop ng politicians, safe siya. Pero mas matalim dahil hindi nakafocus sa isang tao, nakafocus sa buong kultura ng power abuse. Yun yung dahilan bakit hindi siya nalalaos, hindi siya attached sa isang presidente o isang panahon. Nakadikit siya sa mismong ugat ng problema. Isipin mo yung line na isang kahig, isang tuka, isang lingon mo lang, sa'yo pa'y may nakasulat na utang. Noong unang beses natin narinig yan, parang poetic metaphor. Pero 2025, literal na Filipino experience, pwede nang gawing slogan ng bansa. At doon nagiging monstrous ang kanta. Hindi dahil meme, hindi dahil throwback, kundi dahil parang prophecy na tumutotoo taon-taon. At kung bakit sobrang lakas niya hanggang ngayon? Simple. Walang ibang mainstream artist ang gumagawa ng ganitong tapang consistently. Hindi siya safe love song. Hindi siya dance challenge. Wala siyang pa-cute. It's social commentary wrapped in poetry with a delivery na parang sermon pero mas masakit. In a country where most artists avoid political themes kasi takot sa backlash, Glock 9 made the ultimate say what everyone is scared to say anthem. At hanggang ngayon, wala pang nakakapantay. Sa totoo lang, Upuan is not just relevant. It's embarrassing for the country na relevant pa rin. Kasi ibig sabihin, lahat ng umaasa, lahat ng nangangarap, lahat ng pinangakuan, pare-pareho pa rin ang cycle. Kaya every generation may bagong tumatama. Mga batang ngayon lang nagka-allowance, ramdam siya. Mga breadwinner, ramdam. Mga OFW families, ramdam. Lahat ng pagod, lahat ng naghihintay, lahat ng Pilipinong sawa sa paulit-ulit na kwento, lahat sila parte ng audience ng Upuan kahit hindi nila piliin. At pinaka-importante, kaya siya relevant noong 2009, 2016, 2020 at 2025 ay dahil hindi siya kanta tungkol sa politiko. Kanta siya tungkol sa tao at sistema. Kapag wala pang pagbabago sa dalawa, laging may tatamaan, laging may maiiyak, laging may magagalit, laging may makakarelate, at laging may magpapatugtog. In short, boy, relevance ng Upuan is not because the song is timeless, it's because our problems are. At yan ang pinakamalungkot na linya sa buong kanta. Peace!